Charles Barkley di daw magkakampiyon si Luka Doncic sa Lakers at Joel Embiid iti-trade na ng 76ers sa Lakers. Pero bago yan, hindi napigilan ni Charles Barkley ang sarili na maglabas ng matinding opinyon patungkol sa naging performance ni Luka Doncic sa playoffs kontra sa Minnesota Timberwolves. Ayon sa kanya, kahit na mahusay sa opensa at playmaking si Luka, tila walang saysay ito kapag nauungusan naman siya sa depensa, lalo na sa loob. Nireklamo ni Barkley na hindi kayang depensahan ni Luka kahit isang bench player lang ng Timberwolves. Hindi man niya direktang binanggit kung sino, malinaw na ang tinutukoy niya ay sina Nickeil Alexander-Walker o Jaden McDaniels, mga hindi pangunahing scorer pero may malaking ambag sa laro. Ayon din kay Barkley, kung ganito nga palagi ang ipapakita ni Luka sa Lakers, hindi nga daw ito makakaranas ng championship sa Lakers. Sumang-ayon din si Kendrick Perkins sa opinyon ni Barkley at inilahad niyang matagal na raw problema ni Luka ang depensa, lalo na sa mga sitwasyong kailangan ng pisikal na laro sa shaded area. Bagamat nag-average si Luka ng 30.2 points, 7 rebounds at 5.8 assists sa first round ng playoffs, hindi ito sapat para pagtakpan ang kakulangan niya sa defensive side. Ang taas nga ng opensa niya pero bumabagsak naman sa turnovers at defensive breakdowns. Aminado rin mismo si Luka sa kahinaan niyang ito. Sinabi ni Barkley na walang duda sa galing ni Luka bilang point guard pero kailangan pa niyang ayusin ang ibang aspeto ng laro niya, lalo na sa depensa at kalusugan. Kung gusto raw talaga ni Luka na magtagal at maging epektibo sa kanyang posibleng future sa Lakers, kailangang tutukan ang pagbubuti ng kanyang depensa. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang naghahanap ng starting center matapos ang pagkatalo nila sa serye laban sa Minnesota Timberwolves. Isa sa mga posibleng ruta ay ang pagtatangka na kunin si All-Star Joel Embiid mula sa Philadelphia 76ers. Ngunit ito ay mangangailangan ng tapang mula kay Lakers General Manager Rob Pelinka, lalo na't si Embiid ay kilala sa kanyang kasaysayan ng mga injury. Ang pagkatalo ng Lakers ay bunga ng kakulangan sa laki, pisikalidad at rebounding. Kayang sabayan ng mga gwardya at wing players ng Lakers ang Timberwolves, pero sina Rudy Gobert at Naz Reid ay nangingibabaw sa loob, offensively at defensively. May ilang manlalaro ang Lakers na kayang sumabay pansamantala, pero sa loob ng 48 minutes na playing time, lumalamang pa rin ang pisikalidad ng Timberwolves. Dahil limitado ang cap space ng kupunan, malamang na dumaan sila sa trade para makakuha ng isang maaasahang sentro. Isa sa mga mungkahi ay isakripisyo ang ilang role players at posibleng ang 2031 first round pick para makuha si Embiid. Ayon kay Bill Simmons, dapat ibigay ng Lakers sina Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber at 2 first round pick para makuha nila itong si Joel Embiid. Ngunit delikado ito para sa Lakers. Si Embiid ay may kasaysayan ng chronic injuries, kabilang na ang 2 knee surgeries sa kanyang kaliwang meniscus, isa noong 2017 at isa ulit noong 2024. Sa halip na natural na gumaling, nakaranas siya ng patuloy na pananakit at pamamaga nitong huling season. Wala pang tiyak kung kailan siya makakabalik, lalo't maaaring kailanganin niya ng meniscus repair o transplant. Kung matutuloy man ang trade, mawawala ang kaunting lalim ng roster ng Lakers para sa isang manlalarong maaaring hindi na makabalik sa dating anyo. Ngunit kung sakaling gumana ito, magkakaroon ang Lakers ng 3 dominanteng core players, kabilang ang isang elite rim protector. Isa itong mahirap na desisyong kakaharapin ni Pelinka, isang sugal na maaaring magpabagsak o mag-angat sa prangkisa.